tayo sa ating search icon. Lagay natin yan yung server manager. Ayan, click natin itong server manager. Tapos, close muna natin to. Add-rules muna tayo. Yan, tayanin natin. Antay lang muna. Ayan. Tapos, next lang. Next. Next. Tapos, click natin tong DHCP server. Yan. Click natin tong add features. So, nagkaroon na nating DHCP server. Click na natin ng next. 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 Install. So, antay lang muna tayo na mapuno to o maging successful to. Ayan, tapos na. Meron nang nakalagay na succeeded. So, ang gagawin natin, close natin to. Tapos, ang gagawin natin, punta tayo sa may tools natin. Ito yung tools. Tapos, hanapin natin yung DHCP. Click natin yung DHCP. Ayan. At maximize muna natin to. Tapos, ang gagawin natin, maximize natin to. Ayan. So, ang gagawin natin dito, click natin tong win. Tapos, click natin yung IPv4. At saka, click natin tong ating IPv4. Right-click natin. Ayan, right-click. Tapos, gagawa tayo ng new scope. Tapos, click natin tong next. So, dito gagawa tayo ng ating scope name. So, for example, yung scope name na gagawin natin ay ito, IP range. Tapos, next ko na lang yung starting IP address natin. So, yung starting IP address natin ay 192.168.1 at saka 2. So, bakit nga ba 2? Kasi yung IP address na 192.168.1.1 sa access point natin yun. So, yung 2, yun yung sa ating server. Tapos, yung ending IP address natin ay 192.168.1 at saka 100. Ayan, 100. So, mayroong host to 2 up to 100. Yan yung ibig sabihin yan. Tapos, click natin yung next. Next lang na. Next lang natin. Next lang ulit. Next. At saka dito, lagay natin yung ating gateway. So, yung gateway natin ay ito. Ayan. Tapos, click natin yung add. Tapos, next. Next ulit. Next. Next. At saka finish. Close muna natin ito lahat. Ayan. So, ang next na gagawin natin, punta tayo sa ating client, yung Windows 10 natin. So, ito yung Windows 10 natin. Yung gagawin natin dito, punta tayo sa ating Windows icon. Saka, click natin itong ating client. Itong logo na to, yung icon na to. Tapos, lagay natin sa, kung makikita natin, di pa tayo makaka-switch user. So, yung gagawin natin, punta tayo sa ating folder sa may ibaba. At saka, right-click natin itong this PC. Right-click mo lang para makita mo yung properties. Scroll down. Tapos, hanapin natin yung advanced system settings. At saka, ito na. Punta natin yung computer name. Punta tayo sa my change. Of course, yung PC natin, papangalan na natin yung yan na client. Ayan, tapos lalagay natin sa ating domain. Yung domain na ginawa natin kanina ay ito. Tapos click natin yung OK.
So, hihingi yan ng administrator at saka password. So, yung lalagay natin na user natin dito ay administrator. So, kailangan yung letter A na nasa una ay naka-capital letter at saka yung password ng yung server. Tapos, click natin yung OK. Ayan. Tamang lang muna. Close lang muna natin to. Saka OK. At saka close natin. At restart now. So, magre-restart yung ating computer. Antayin lang muna natin.